isang magandang umaga mga kaibigan. Meron naman tayo ngayong customer na dinila dito sa atin. Hinahila ito ay pong ano? Hindi umandar. Shout out. Oo, shout out Hindi din. siya umaandar. Kumbaga umandar sandali tapos namatay. Namamatay. Hindi namin matrace kung ano ang pinakaano kasi mamaya-maya andar. Tapos mamaya wala na. Aliado. Siya gali si Manibong, shout out. Kanang umaga sa lahat ng viewers. Okay, simulan na natin pag troubleshoot. So ano ba ang una-una natin napuntahan mga kaibigan sa ganitong sitwasyon na hindi umandar? Ang una-una natin napupuntahan, dito tayo pupunta sa high tension wire. Bubuksan na natin ang ating spark plug cap. Tapos sa ganitong sitwasyon, troubleshoot ito. Troubleshoot natin bakit hindi walang kuryente o bakit hindi umandar. Ayan. Kapag kayo ay nasiraan o hindi umandar yung motor nyo, at kahit anong gawin yung padjak ay hindi pa rin umandar, puntahan nyo lang ito dito. Itis nyo muna kung gaano kung mayroon bang kuryente. Pakikik na tabi, Migo. Pakikik na tabi. Oh, kick mo nga. Ano natin yung may-ari at inutusan na pagsiyuan natin na mag-kick. Titingnan natin kung mayroon nababasa kuryente. Sige, kick. Ay, kaya pala. Isa pa. Wala mga kaibigan. Walang kuryente. Run out? So, yun pala ang pinaka-cause ng problem kung bakit walang kuryente o hindi umandar dahil sa kuryente. So, sunod natin na pupuntahan nito ay ang kanyang CDI. Punta natin doon sa ating CDI. Check natin. Pakibukas na tabi. May gawasan. Ano natin? Ini, cameraman ka saan eh. Kasi yun, ikaw. Pag ano, ang distance natin ng amo lang ina para kita ang kulay sa wire. Saan ba dito ang CDI? I-kick natin, subukan natin kung lumakas yung ilaw niya. Dito, makikita natin dito sa fuse. Buksan natin. Yun. Ito yung fuse. Tapos, tanggalin natin sa tanggalin natin yung yung fuse. Yan. Ito galing battery ito. Yung isa. Pero itong isa ay galing regulator. Dapat pag-kick natin, magkakaroon siya ng magsusupply ito, magkakaroon ng ilaw. So kick ulit natin kung meron. Kahit hindi nakasusi. Kahit hindi nakasusi. Wala. Dito sa kabila. Sa battery ito galing. So ito yung galing regulator natin. Sige. Okay. Wala. So, ibig sabihin nito mga kaibigan, pupuntahan natin ang kanyang stator. Yung stator ng motor na ito, dito tayo pupunta. Titingnan natin kung bakit walang nakadeliver na supply na galing sa regulator papuntang battery. Kaya i-check natin kung bakit nagkaganyan. Kung papansinin natin mga kaibigan, ito yung galing sa ating stator. Okay. Sa galing stator natin, makikita natin na ang motor na ito ay full wave. Full wave siya mga kaibigan. Paano ba itis ang full wave? Ganito yan. Ano natin ito? Tanggalin natin ito. Daming pakapit. Yun. Ang dalawang wires na yellow, dapat kapag kick ito, kapag na-kick ito, sinipa natin yung kick, malamang magkakaroon ito ng spark. Dapat mag-spark ito. Pero kapag hindi, ibig sabihin sunog na yung stator natin. So okay, utusan natin pag-isiyuan natin si Manibong. Sige. Ay meron. Ibig sabihin good ang kanyang stator. So ibig sabihin good. Walang malaking gastos ang may-ari nito kasi naka-step na ng isa. Na siya yung mahal ang stator. Okay siya, good. Kasi nga nag-spark. So
Alam nyo ba kung bakit nagkakaroon ito ng ganito? Parang sunog na siya mga kaibigan. Ang naging cause niyan kay kung bakit ganyan kasi maluwag siya sa sakit niya. Once na hindi fix siya, magkakaroon siya ng spark. Kung kaya na nagkakaroon ng ano, masusunog siya. So ang gagawin natin ito, yung kulay dilaw, idirektan lang natin. Pero ibabalik natin yan, kaya mahalaga ito. Alam niyo ba kung bakit ito? O kung ano ito? Ito yung ground niya. Ito yung pulser. Siya yung commander na wire. Siya nakakommand sa CDI na magbigay kuryente. Papansinin natin mga kaibigan, meron na. Ayan o. Yun, lakas. Lakas ng kanyang ilaw, ibig sabihin good na. Yun. So, sa ganitong sitwasyon mga kaibigan, walang nagastos si boss na Kuha ka na kay pag kaunang ka din sa bisa. Walang nagastos na bisa si boss. Maganda. Ibig sabihin, kapag alam natin kung paano natin ito troubleshoot, ibig sabihin, kahit yung customer natin makikinabang. Bukod sa madali na trabaho, iwasan pambili ng bili kung ano-ano dyan. Kaya, sa pagka-troubleshoot, ganun ano. Balik na natin ang fuse. Tapos, pakabalik na natin fuse. Yun. Tapos, syempre, tingnan na natin kung mayroon na lumabas na kuryente dito. Naka-on natin ang susi. Dapat mayroon ng kuryente dito. Dapat yung kuryente dyan, lumabas dyan. Ikik ko. Ikik ko na ako. Eh? Meron na. Oh, igwa. Meron na. Igwa na. Nagatagigtik. Meron ng kuryente mga kaibigan. So, ibabalik na natin sa spark plug at subukan natin paandarin. Walang cut yan ha. Walang cut yan. Papaandarin natin. Okay. Ayan lang mga kaibigan. Successful. Bilis lang matapos. Kapag alam natin i-troubleshoot ang motor, madali lang. Hindi hula-hula. Oo, nakaiwas na sa gastos na kung ano-anong pinabili, wala. Kundi shortcut, walang nagastos, kundi yung ano lang, yung labor lang sa Wala pag-troubleshoot. ang binili ko mga kaibigan. Yun. Electrical tape. Yun. Pabalot natin dyan. Maraming salamat sa panonood. Thank you God very bless. much.